Samantala si Arthur at Jasmine ay papunta sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran ng may hindi inaasahang mangyari. Ngayon ay nagising si Arthur sa isang dalampasigan na may sirang bangka sa tabi niya. Ang huli niyang naaalala ay nagsasagwan sila ni Jasmine sa magulong dagat at pagkatapos ay nahulog siya sa tubig nang hinahampas ng napakalaking alon ang maliit na bangka. Agad na hinanap ni Arthur si Jasmine habang inaalala niya ang mga nangyari at kung paano hindi nakahawak si Jasmine sa kanyang kamay. Lalong nagiging delikado ang sitwasyon habang mabilis na tumatakbo si Arthur papunta sa kabilang bahagi. Umaasa siyang makikita si Jasmine sa likod ng mga bato, ngunit nadismaya siya nang sina Elijah at Lucas ang makita niyang basang-basa at dahil may nakita na siyang ibang tao sa hiwalay na dalampasigang ito, ipinaliwanag ni Arthur ang buong sitwasyon sa kanila. Papunta sana sina Arthur at Jasmine para hulihin ang isang mana beast mula sa pamilya Helia. Samantala inatasan si Elijah ng guild na imbestigahan ang mga nawawalang bangkang pangisda, pero nadamay siya sa malakas na bagyo. Nagsimulang tumawa si Lucas kina Arthur at Elijah dahil sa pagiging kawawa nilang adventurer, kahit pareho lang naman sila ng sitwasyon ay nalungkot si Arthur dahil kasama niya si Lucas, kaya sinimulan niyang suriin ang mga piraso ng nasirang bangka. Dahil sa sobrang lala ng kalagayan nito ay mahirap isipin na nakaligtas pa si Jasmine. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil wala namang pakialam si Lucas sa bangka o kay Jasmine at ang gusto lang niya ay makauwi at malamang nakakainis ang kanyang ugali, pero mabuti na lang at napakahaba ng pasensya ni Arthur. Dahil wala nang makitang bakas sa dalampasigan ay agad na nagpasya si Lucas na makontak si Sylvie, na abala sa paglalaro ng bola sa isang lugar at sinabi ni Arthur kay Sylvie na hanapin si Jasmine malapit sa dagat, umaasang may makikitang mahalagang bakas ang kakaibang nilalang na iyon. Samantala si Jasmine ay nasa ibang bahagi ng isla pero hindi niya mahanap si Arthur, habang tinatawag niya ang nawawala niyang kasama at hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa lahat ng nangyari at sa Zyrus. Naalala ni Jasmine ang pag-uusap nila ni Reynold tungkol sa mga adventurer na nakakaharap ng malalakas na halimaw. Ayon kay Reynold ay binibigyan ang mga adventurer ng mga trabahong mababa ang ranggo, pero nauuwi sila sa pagharap sa mga mana beast na mas mataas ang ranggo at dahil madalas itong mangyari, naniniwala si Reynold na may mga taong nag-oorganisa ng mga pag-ataking ito laban sa kasunduan ng mga tao, dwarves at mga elves. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tutol sina Alice at Reynold sa pagiging adventurer ni Arthur, gayunpaman ay nagtitiwala sila kay Jasmine na ilayo si Arthur sa panganib at protektahan siya kahit ano pa ang mangyari at ngayon ay hiwalay si Jasmine kay Arthur. At hindi niya kayang mabigo sina Reynold at Alice kaya't nagpasya siyang muling maghanap sa isla. Sa kabutihang palad, nakasalubong ni Jasmine ang mga gwardya ng pamilyang Sapon na naghahanap kay Lucas at inatasan ang mga gwardya na hanapin ang anak ng maharlikang pamilya, pero halatang hindi sila marunong maghanap at dahil malas, walang magawa si Jasmine kundi titigan sila habang umiiyak na parang mga bata at tinatawag ang kanilang amo. Samantala may napakalakas na dimensional ring si Lucas, na ginagamit niya para kumuha ng mga pangunahing gamit sa camping na napaka-useful ng isang dimensional ring, at matagal nang gustong magkaroon nito ni Arthur. Pero kahit ang pinakamababang klase ng singsing ay nagkakahalaga ng libo-libong gintong barya, ngayong ginawa na ni Lucas ang pinakasimpleng bagay ay inaasahan niyang sina Arthur at Elijah na ang gagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho. Nagsimula ang dalawang binata na buuin ang tolda habang nakaupo lang si Lucas buong araw. Makalipas ang ilang oras ay nagutom si Lucas at humingi ng pagkain kay Arthur, mukhang ang kanyang dimensional ring ay para lang sa mga simpleng gamit at hindi para sa pagkain at dahil kaunti na lang ang natitirang rasyon, si Arthur na ang kumilos at nanghuli ng ilang isda at kabute. Namangha si Elijah sa dami ng kakayahan ni Arthur at ngayong may pagkain na, oras na rin para magtrabaho si Lucas at mag-ihaw ng isda dahil hindi pa siya nakapagtrabaho kahit kailan, nainis siya sa ideya ng pagluluto pero pinuri siya ni Arthur at sinabi na ang malakas niyang fire magic ang pinakamainam gamitin sa pag-ihaw ng isda. Dahil dito ay sinubukan ni Lucas magtrabaho sa unang pagkakataon, ang unang pagtatangka niya ay bigong-bigo dahil naging uling ang isda at sinubukan niyang gumamit ng mas kaunting apoy, pero hindi pa rin niya naluto ng maayos. Pagkatapos ng ilang pagsubok at sa wakas ay nakuha rin ng mayabang na maharlika ang tamang paraan, habang abala si Lucas sa pag-ihaw ng isda sina Arthur at Elijah naman ay naghahanda ng mga kabute at dahan-dahan lumubog ang araw, habang nagsasama-sama ang mga binata sa paligid ng maliit na apoy at kumakain ng kanilang simpleng pagkain.
Nakakagulat na nagustuhan ni Lucas ang pagkain kahit hindi ito kasing ganda ng nakasanayan niya. Umaasa si Arthur na sa susunod ay mas maayos na ang pag-ihaw ni Lucas ng isda at nainis si Lucas sa sinabi ni Arthur at nagsimula silang magtalo, pero napagtanto ni Elijah na niloko lang ni Arthur si Lucas para magtrabaho. Habang nakaupo sila sa paligid ng apoy at nagsasalo ng pagkain, naalala ni Arthur ang kanyang mga nakaraang pakikipagsapalaran at nakaramdam siya ng kaunting saya. Mabilis na dumilim ang paligid at may kakaibang mga bagay na nagsimulang gumalaw sa isla. Kinabukasan ay patuloy pa rin kumakain si Lucas habang ipinaliwanag ni Arthur ang kanyang mga natuklasan. Habang naghahanap siya ng pagkain ay nasuri niya ang ilang bahagi ng lugar at may nakita siyang mahahalagang bagay. Una ay nakita niya ang wasak na bangka na sinasakyan nina Lucas at Elijah. Dahil sa sobrang sira nito ay nawalan si Arthur ng pag-asa na makaalis pa sila sa isla gamit iyon kaya't dalawa lang ang pagpipilian ng grupo, maghintay ng tulong o humanap ng paraan para makabalik sa mainland. Bagamat posible ang pagtawid sa dagat, may isang mahalagang problema na binanggit ni Lucas at inatasan siya na hanapin ang isang mabangis na nilalang sa dagat na kayang kontrolin ang panahon. Ang mana beast na ito ang dahilan ng malakas na bagyo na naghiwalay kina Arthur at Jasmine. Hanggat nandyan pa ang nilalang ay magiging mahirap para kina Arthur na makaalis sa isla ng walang tulong. Ayaw na sana ni Arthur humingi pa ng tulong kay Lucas dahil sa nakakainis nitong ugali pero may alam pa ito tungkol sa halimaw. Ayon sa investigasyon ni Lucas ay mahilig ang nilalang na gumawa ng pugad malapit sa gilid ng tubig kaya't malamang na nasa isla ito. Plano ni Lucas na sunugin ang halimaw hanggang sa tuluyang matalo pero nais ding tumulong nina Arthur at Elijah. Habang sinisimulan ng mga binata ang kanilang mahirap na misyon na hanapin ang nilalang sa dagat, patuloy pa ring naghahanap si Jasmine kay Arthur. Nawawalan na siya ng pag-asa pero nagulat siya nang makita si Sylvie na papalapit sa kanya sa isla. Kahit hindi maintindihan ni Jasmine ang maliit at cute na nilalang ay nararamdaman niya na nakausap na nito si Arthur at buhay pa siya, kumapit sa munting pag-asang iyon at sigurado si Jasmine na muli niyang makikita si Arthur. Samantala ay natagpuan ni na Arthur, Elijah at Lucas ang isang nakakahinalang kuweba na posibleng pugad ng halimaw sa dagat at dahil sabik si Lucas na pabagsakin ang nilalang, binigyan siya ni Arthur ng pagkakataong umatake muna. Gaya ng dati ay mayabang si Lucas at ginamit ang kanyang fire magic para gumawa ng engranding atake. Ginamit niya ang kanyang magic spear upang maglabas ng isang malakas na apoy na direktang tinutok sa madilim na kuweba. Lumipad ang apoy papasok sa dilim at nagdulot ng maraming debris. Dahil dito ay napilitan si Elijah na maglabas ng pader na bato para protektahan silang lahat mula sa kaguluhan. Pinagalitan ni Elijah si Lucas dahil sa sobrang paggamit ng magic pero hindi ito pinansin ni Lucas at naniniwala si Lucas na sapat na ang isang atake mula sa kanyang spear para patayin ang halimaw, pero nagkamali siya sa pagtatansya ng sarili niyang lakas. Biglang nagsimulang umuga at mabasag ang bungad ng kuweba na parang may napakalaking bagay na lalabas. Umatras sina Arthur at ang iba pero nang lingunin nila ay nakita nila ang isang napakalaking halimaw na isda na sumugod palabas. Napakalaki ng nilalang na ito at kahit si Lucas ay kinilabutan. Naglabas ng malakas na atake ang halimaw pero naitaboy ito ni Arthur habang sumugod siya. Walang oras para magplano ng maayos kaya't sinabi ni Arthur kay Lucas na maghanda ng isa pang fire attack habang siya ang humawak sa halimaw. Samantala ay nagbibigay ng depensa si Elijah kay Arthur. Pinoprotektahan siya habang papalapit siya sa nilalang at sa kabilang banda ay handa na si Lucas na maglabas ng panibagong atake. Pero nang walang epekto ang kanyang atake sa katawan ng halimaw ay nagulat siya sa takot. Nagawa ni Arthur na mag-iwan ng malalalim na sugat sa makapal na balat ng nilalang, kasabay nito ay patuloy na nagbibitaw si Lucas ng fire magic mula sa kanyang spear, pero tila hindi tinatablan ng magic at pisikal na atake ang napakalaking nilalang at unti-unting bumabagsak ang plano ni Arthur nang mapansin niyang kaya ng halimaw na pagalingin ang sarili nito gamit ang kakayahang mag-regenerate. Kahit namamangha siya sa kakaibang kalikasan ng mundong ito ay nainis din siya, kaya nagbago siya ng plano at sinabi niya kina Elijah at Lucas na magpalit sila ng posisyon at ngayon, sina Lucas at Elijah ang direktang haharap sa halimaw habang si Arthur naman ang magbibigay ng suporta. Halos maiyak na sa takot si Lucas dahil sa delikadong posisyon niya, pero tinukso siya ni Arthur kaya napilitan siyang kumilos at patuloy siyang nagbibitaw ng fire magic sa halimaw kahit tila walang epekto ang mga ito. Habang nagiging mas magulo ang laban at muntik nang tamaan si Elijah ng napakalaking buntot ng halimaw, pero nailigtas siya ni Arthur sa huling sandali.
Mahalaga ang manatiling kalmado kaya't binanggit ni Arthur kay Elijah na mag-focus habang muli siyang sumusugod. Gamit ang kanyang mga sandata ay muli niyang nilagyan ng malalalim na sugat ang katawan ng halimaw pero sa pagkakataong ito, inutusan niya si Elijah na umatake kasabay niya. Mabilis na nagbitaw si Elijah ng matutulis na bato na tumama sa bukas na sugat ng halimaw at dahil napuno ng bato ang mga sugat, hindi na ito makapag-regenerate at ipinagpatuloy ni na Arthur at Elijah ang epektibong estratehiyang ito habang si Lucas naman ay walang tigil sa pagbitaw ng magic. Sa huli dahil sa kanilang pagsisikap at teamwork, nagtagumpay ang tatlong binata at sa wakas ay bumagsak ang halimaw at nagdiwang sina Arthur at Elijah, dahil pakiramdam niya ay naiwan siya at ipinapaalala ni Lucas ang kanyang naging ambag sa laban. Kahit nakakainis at medyo kawawa si Lucas ay nakaramdam si Arthur ng pagkakapareho sa kanya at naalala niya ang kanyang nakaraan bilang isang hari. Kaya pinuri rin niya ito ng taos-puso subalit agad natigil ang kanilang pagdiriwang nang napagtanto nilang hindi pa talaga patay ang halimaw. Halos bumigay na si Arthur at pagod na siyang lumaban sa mga sobrang lakas na mutation, pero wala siyang ibang pagpipilian at muli na namang nagiging delikado ang sitwasyon pero may paparating ng tulong. Ginamit ni Jasmine ang kahanga-hanga niyang kakayahan bilang isang A-rank adventurer para literal na tumakbo sa ibabaw ng tubig. Nakakatakot ang bilis niya pero malaking tulong ito dahil kaharap na ngayon ni Arthur ang isang halos imposibleng kalaban. Naghanda ang mga binata para sa panibagong laban, pero dumating si Jasmine at agad pinugutan ng ulo ang halimaw gamit ang kanyang nakamamatay na mga espada. Hindi pinansin ni Jasmine ang kaguluhan at diretso siyang tumakbo kay Arthur para siguraduhing ayos lang siya. Samantala ay naiwan sina Lucas at Elijah na gulat sa kung gaano kadali niyang natalo ang napakalakas na halimaw. Sa wakas ay muling nagkita sina Jasmine at Arthur at lumipas ang araw at nagsilbing magandang tanawin ang paglubog ng araw habang taos-puso na humihingi ng tawad si Jasmine kay Arthur. Masama ang loob niya dahil nadamay si Arthur sa sitwasyong ito, pero ngayon ay magkasama na sila bilang teammates kaya't anuman ang mangyari at haharapin nila ito ng magkasama. Nasira ang emosyonal na sandaling ito nang magsimulang sumigaw sina Lucas at Elijah. Nahanap ni Sylvie ang mana core ng halimaw sa dagat at nakita ni Lucas kung paano niya kinain ang napakahalagang bagay na iyon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Habang dumaranas si Arthur ng matinding kaguluhan sa isla ay muling nagsama sina Tesha, Faye at Vaya. Pinagsabihan si Tesha ng kanyang mga kaibigan dahil hindi siya nakadalaw sa bahay ni Arthur dahil sa takot. Umalis ang prinsesa na elf at piniling huwag pakinggan ang kanyang immature na mga kaibigan, gayunpaman ay bumalik pa rin siya sa bahay ni Arthur at umaasang makikita siya, pero sa pagkakataong ito si Reynold ang nakasalubong niya at halos mawalan siya ng kontrol.